Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mantis Vlog. Nakuunahan ko na po kayo, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po ito fake news. Ito po ay mainit-init pa. Na ika nga po ay matinding revelasyon ng nanay kapatid nitong si Catherine Camilon. Catherine Camilon nagawang makatawag, makapag-chat dito sa kanyang nanay. Naku po, nakakakilabot ito. Mga kaibigan, sa punto pong yan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. At pagkatapos po nating mapanood ito, ay magbibigay po tayo ng kaunting public opinion. Naku po, matindi. Yan ang ating tatalakayin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako matinding revelasyon ng nanay kapatid ni Catherine Camilon. Panoorin po natin mga kaibigan. Mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga na, tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa ina, yung tawag niya sa akin, basis ka na namin, basta mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya kung saan. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Ching Ching and Ma'am Rose. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng aming anak. So, Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? Nung 12, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school nung hapon. Nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City, na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito ay yung nasabi niya na dating yung Balisong Channel. Noon nga, ang gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya, na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Di, nagtanong lang ako sa kanya, o anong oras pa dadating yung kasama mo, gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito, yun ang sagot niya. Tapos nung, di lagay naman ang loob ko na okay siya, na hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos, nung ma'am na kinabukasan na, naghihintay ako ng text niya. Nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na? Hindi natunog yung cellphone ko eh. Dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nagtawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na, parang na kami na hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman, yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. Ma'am, kasi po nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo?
Hindi ho, nung una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya nakilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Ma'am, kamusta po ba bilang anak si Ma'am Catherine? Mabuti ho siyang anak, responsable. Sobrang sa kanya ang kanyang pagkatao ay hindi ko naman po sinasabi na talagang wala siyang pagkakamali sa amin bilang anak, pero siya po ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Mapursige siya sa kung ano yung gusto niya para sa sarili niya, yung para sa amin. Pursigido siya. Sa simula, ma'am, nang nag-aaral siya hanggang sa makatapos siya, nandun yung pangarap niya para sa sarili niya, pangarap niya para sa amin bilang pamilya. Ano po yung namimiss niyo sa kanya? Yun, ma'am, na pagdadating siya sa hapon, natatawagan niya ako ng ina. Yung pagdadating niya, napasok pa lamang po siya sa bahay. Ina, yung tawag niya sa akin, basta pagpasok niya, papanit pa lang po siya doon sa aming terrace. Ina, yun ang miss na miss ko sa kanya. Responsable po siyang anak tsaka po kapatid. Lahat po ng mga gusto namin binibigay niya. Ayun po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po, para sa amin po, hindi naman po porque may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao. Hindi po, marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kanila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling nagawa po ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 12, bali 13 po namin siya hindi nakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am, sobra. Sobrang araw-araw, hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am, hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan sabihin nila kung nasaan ang aming anak, dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, bibe, hinihintay ka na namin. Mahal na mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya. Kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo. Sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang alam kung ano ba talaga. Kaya na sana magsabi sila, magsalita sila. Wag po kayo mag-alala dahil si Sir Raffy po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makabintyo po yung hustisya po. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, kagalang-galang Senador Raffy Tulfo. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips at siyempre yan po ang ating susuportahan sa darating pong eleksyon sa pagka-presidente. Idol Raffy Tulfo. Aba, magalit na naman sila sa akin, mga baser ni Idol Raffy Tulfo. But anyway, welcome po lahat dito. Kung ano man ng inyong public opinion, salubin, welcome po lahat dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Okay, eto ho, at muli ho, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Datapwat sa puntong ito ay nasabihan ko
Dahil malinaw naman po dito sa ruling ng video na pinagabatayan natin na tumawag, nakatawag pa sa nanay ni Catherine Camilon. Itong si Catherine Camilon noon, nung ika nga po'y nakasalukuyang hindi pa siya nawawala at ng ilang oras pagkatawag ho ay hindi na siya makontak. Mga kaibigan, bakit po natin natalakay ito? Ito po ay hindi old na ika nga po'y usapin. Dahil ito po, kung mapapansin nyo, ilang oras pa lang ho ito na in-upload ni Idol Raffy Tulfo diyan po sa kanyang channel. Kaya ang gusto ko lang pong ipahiwatig, hindi po ito luma. Bago po itong upload na binigyan po natin ng public opinion. Mainit-init pa na nga po usapin ito diyan po sa channel Raffy Tulfo in Action. Kung gusto nyo pong mapuntahan para maniwala po kayo, pasyalan nyo po ang YouTube channel ni Idol Raffy Tulfo. Mainit-init po usapin ito at nandun po ang kabuang istorya nito. But bigyan po natin ng highlight at kaunting komentaryo. Padaan na lang po natin sapagkat dito nga sa rolling ng video ay napakaliwanag na nandun daw po siya sa gasolinahan. Di ba? Kahit po ito na noon pa bago mawala si Catherine Camilon ay balikan nga po natin. Dahil ito ay napaka-importanting mahalaga. Kaunting padaan lang, saglit na saglit. Doon sa gasolinahan ba ay walang CCTV? O sasabihin na naman sira. Di ba? Sapagkat napakaliwanag po diyan sa video na yan. Ay tumawag ang kanyang ika nga po anak nung kasalukuyang bago siya mawala. At nabanggit diyan sa ruling ng video na nasa isang gasolinahan. Ang tanong, sa gasolinahan ba ay walang CCTV? Sira nga po. Diba? Yan ang laging magandang rason. Yan po laging always rason. Na sira ang CCTV. Di lusot, diba? Ay sira eh. Ano magagawa natin? Diba? Okay. Kung sira man ang CCTV dito, sa ika nga po gasolinahan, bakit hindi sundan ng anggulo kung saan ito dumaan doon sa pinagdaanan? Ay kung tsaga-tsaga lang ho dito himay-himayin. Himayin bawat pinagdaanan. Naku po, hindi ko naman sa kayo tinuturuan. Parang hindi nila nabigyan ng importansya ang investigasyon na ika nga po pinagdaanan ng CCTV. Na pinagdaanan dito kung may CCTV. Diba? Kasi hindi naman lahat sira ang CCTV dyan Ngayon alam ko ho, diyan ay bawat lalo mga establishmento na dadaanan ay may CCTV na. Huwag lang po tayo mag-focus dito sa gasolinahan. Ay sira nga diba? Kung sira man. Dahil hindi yata nakunan. Ay sa susunod na ika nga po area pa. Sa susunod pa na area. Sa susunod pa na area. Imposibleng mga siraan CCTV dyan. Diba? Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Sapagkat hindi ho ito nagpagtuunan ng pansin. Bagamat inimbestigahan, ba't hanggang dun lang? Walang kaukulang follow up. Mga kaibigan, imposible kahit saan kayong magtanong, magsaliksiko, na kung wala man CCTV sa gasolinahan, doon, bandaron pa, doon, sa mga posibleng pinagdaanan, imposibleng hindi mahagip yan. Diyos mayo, mabagit. Hindi ko na dapat ituro ito But anyway, kung hindi nyo alam ito at natutulog kayo o nagtutulog-tulugan o hindi nyo talaga ginagawa, ay dapat naman ay magising kayo sa katotohanan dahil hindi naman kayo magiging colonel, hindi magiging major, hindi magiging kapitan, kung ano marang ko nyo dyan na napakatataas. Kung wala kayong kaukulang talento tungkol sa pag-imbestiga. Datapot kahit anong talino nyo, kung ika nga hindi nyo gagawin, nandyan po yung tinatawag na nasubrahan kayo ng talino. Di ba? Pag nasubrahan ng talino, nako,
Diyos ko po, Rode, diyan pumapasok yung wala ng talino. Pag sinabi na sobra ng talino. Okay, ano pa ba mga kaibigan? Okay, yan po muna ang ating latest update. Pasensya na po. At abang-abang po tayo sa latest update nito. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section ay pwede ko kayo mag-iwan ng anumang inyong public opinion. At abangan po natin ang may init pa. Dahil hindi po natin iiwanan to. Dahil katulad nga po niyan, hindi iiwan ni Idol Rafi Tulfo dahil alam po natin na ito ay isasalang diyan po sa Senado. Marami pong kaabang-abang diyan sa Senado. Kung ayaw ho magsalita nito si Magpantay, dito ho sa mga kapulisan na nag-iimbestiga, subukan po niyo sa Senado. Pag hindi nagsalita yan, ikukulong yan diyan ho sa Senado. Pero, medyo mahaba na ata. Bigyan po rin natin panibagong pagtatalaka ito. Wala na tayong oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.